Naungkat sa pagdinig ng Senado ang tungkol sa paglubog ng MV Tertia Kirsten III sa Basilan, Kamakailan. Ayon sa isang senador, hindi na bago ang maritime incident sa shipping line ng barko. Pero bakit pa rin ito pinapayagang makabiyahe? May report si Luis Erispe. Kinwestiyon sa Senado kung bakit hinahayaan pa rin makabiyahe ang Allison Shipping Lines, may-ari ng MV Tertia Kirsten III na lumubog nitong Lunes sa Basilan, na ikinamatay ng 18 katao at hanggang ngayon may 10 pa rin nawawala. Sa pagdinig ng Committee on Public Services, sinabi ni Senator Raffy Tulfo, na chairman ng komite, 2019 pa lang may history na ng maritime incidents ang mga barko ng naturang shipping lines, kaya dapat may makulong na dito. Itong Allison Shipping, involved na pala ito sa 32 maritime incidents. 32 since 2019. So ibig sabihin, ang mga barko nito ay makonsider bilang mga floating coffins. Yung mga lumulutang na mga kabaong. Ba't pinayagan? Ang nadikdik naman sa pagdinig ay ang marina. Marina, ibig sabihin, inutil po kayo dyan sa marina. Sorry to say, really. I'm serious. Look at my eyes. I'm not smiling. I'm not laughing. This is no laughing matter. 18 ang namatay dahil sa kapabayaan ninyo. Kung kayo'y naging maagap, wala, sana namatay na ngayon. Pero agad namang ipinaliwanag ng marina na sa mga nakaraang insidente may naparusahan at may mga nanagot na. Aminado naman silang seryoso ang nangyaring insidente sa Basilan. The 32 mentioned incidents or accidents of their ships since 2019, these incidents nagkakaroon na po ng suspension. Ito pong nangyari ngayon na nabanggit nyo kanina, yung sa Basilan. This is a very serious kasi meron pong namatay. The sanctions here, yun po, nag-suspend na kaagad. Ayon naman sa Philippine Coast Guard, gumugulong na rin ang kanilang investigasyon sa nangyari sa MV Tertia Kirsten III. May dalawa naman anilang sea marshals na sakay ng barko na pwedeng maging testigo sa nangyaring paglubog nito. Iniimbestigahan din nila kung nagka-overloading ba talaga o hindi maayos ang pagkakasalansan ng mga sasakyan sa barko. Kaya umano ito tumabingi o lumubog. Kung lumitaw na hindi para balanse yung pagkalagay ng masakyan, then dapat yung checker noon managot. Kung kinakal makulong dahil sa pagiging pabaya. Isa po yan sa magiging resulta ng investigation po. Thorough investigations that will be conducted by the PCG, the Marina po, kasama ng DOTR para ma-determine po natin sino talaga yung merong criminal negligence. Meron pong neglect po doon. We will do that, Mr. Chair. Bibisitahin naman ng Marina at PCG ang kanilang mga polisiya sa pagsilip ng seaworthiness ng mga barko. Kung hindi kada taon, dapat magawa ito kada 6 na buwan. Handa namang magbigay ng 50,000 emergency assistance ang Marina sa lahat ng pasahero na kasama sa insidente. May 200,000 din para naman sa mga nasawi. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.